Hello mga kabisi mind. So ngayon na-set up na natin ang ating public address. Yan, naka-integrate na yan sa fire alarm system. So yan, dalawang amplifier, isang integration. Yan. So ngayon, itesting natin ang ating public address. Yan. Ito ang main control panel natin. Lahat ng mga panel na nakakonect doon sa ibang building, dito pwede nating i-control. So ngayon, nag-alarm na doon sa building B. Yan, ground floor, corridor. Yan. Ito ang main panel. Diyan tayo kukuha ng control. Kung makikita natin, yan. Naka-active alarm na yan. So, 8 zone ito ang ating speaker. Yan. So dito, pwede nating i-silent. Silent natin. Yan. So tingnan natin yung speaker. Attention please. Attention please. So ganyan ang sound kapag mag-alarm ang ating panel. Naka-active alarm. Yan. 30 corridor. So dito, kapag na-reset na ang panel, mawala na din ito. Reset right? Yan. Yan ang normal sa operation. So hindi ito tutunog kapag walang active alarm. So ang ginagamit natin dito, interface, isang interface sa isang building. Yung isa naman, kumuha tayo ng supply sa main panel para magbigay signal dito para mag-alarm ang ating system. So lahat ng panel naka-network dito. Yan ang ating network card. Yan ang wiring connection. Itong panel na ito may 4 na loop, pero hindi natin ginagamit kasi pang main panel lang ito. Wala namang nakakonect na mga device sa loop na ito. So network lang ang function niya dito. Itong cable na yan, yan ang magbigay signal sa ating public address. Kung makikita natin, diyan tayo kumuha sa relay alarm. Normally close, normally open. Kapag nag-alarm yung panel, isang panel na nakakonect sa network, yung normally open ay mag-close. So yun ang dahilan na magbigay signal sa ating public address at mag-paging ang ating public address. Okay? Kung may idea din kayo sa mga fire alarm system, public address, and fire telephone, paki-share naman sa comment section. Okay? Bye-bye mga kabisi mind.